they can make an appeal for a furlough for them to spend Christmas holidays with their family. So it was a unanimous vote. The resolution has been adopted urging NTC to suspend the operations of SMNI. And Magandang araw mga kabayan, at narito pa tayo para sa ating latest development sa pagkakulong nga ni Dr. Badoy at ni Ka-Eric sa loob ng House of Representatives. Ngayon mga kababayan po natin ay pangalawang araw na ng hunger strike ni Dr. Badoy at ni Ka-Eric bilang pagpuprotesta sa umano'y hindi makatao at paglabag sa kanilang karapatan sa nangyaring hearing sa House of Representatives. At ayon sa kanila ay pagpapatuloy nila umano ang pagpoprotesta mga kababayan po natin. At kung si Representative Pimentel naman ang tatanungin, ay hindi rin sila gagawa ng kung anumang aksyon o palabasin, palayain, ikansila na itong contempt ng dalawa hanggat hindi umano sila nag-apila sa komite ni Gas Tambunting. Ito yung Committee on Franchise na sila ay dapat palayain na. Mga kababayan, ito ang mas masakit. Nagbisita itong pamilya ni Loren Badoy dito sa loob ng House of Representatives at nananawagan na umano'y palayain na nga itong si Dr. Badoy. Ngunit ayon sa komite o sa mga kongresista, lalo-lalo na ang isa sa nag-contempt ay Ka-Eric na si Congressman Pimentel, ay hindi umano sila makakalabas hanggat hindi inaprubahan ng komite ang pagkansela ng kanilang pag-contempt o kaya hindi inaprubahan ang kanilang pag-apila. So sa ngayon umano wala pa silang apila na palabasin sila diyan sa loob ng House of Representatives. So, ibig sabihin, mga kababayan, posibleng abutin umano ng January bago makalabas itong si Ka-Eric at si Dr. Badoy kung hindi sila nag-apila. So medyo masakit para sa pamilya dahil sa araw ng Pasko at bagong taon sila ay nakakulong. Mga kababayan, sino nga bang may kasalanan? Itong si Ka-Eric at si Dr. Badoy na pinaglalaban lamang ang kanilang karapatan, at sila rin yung kilala po natin na talagang binubuking nga itong mga miyembro ng CPP, NP, NDF na ang iba ay nakaupo na nga umano sa Kongreso. At itong si Ka-Eric naman, pinoproteksyonan niya lang umano ang kanyang source na hindi mapahamak. But some of what was said in the past, he was appealing, tama ho ba, to be stricken off the record because he was not represented by a lawyer. Is that correct, sir? Yes, he was requesting that some of his statements during the November 30 hearing be stricken off the record. Kasi during the November 30 hearing, when I asked him, he admitted na nagkamali yung source niya because he accused the Speaker of spending 1.8 billion pesos in traveling expenses. But upon the testimony of Secretary General Reggie Velasco and Bobby Maling, the Finance Department head, it was found out that Speaker Martin Romualdez only spent 4.3 million pesos for 2023 traveling expenses, and the whole of Congress 35 million pesos. So I even asked him if he's willing to recant his testimony and apologize to Congress. And he said he was willing to do that, but after a few hours, he went on air, inatake na naman ng Kongreso. The point is, inamin na niya yun during the last hearing. Now, he wants it to be stricken off the record. Ask him if he was willing to recant his testimony. Sabi niya, oo. So yun ang, I believe, since he did not have a counsel at that time, he was not allowed to have a counsel at that time because when we asked Attorney Tolentino and we asked Attorney Suplico whether they are representing Mr. Celis, they said they are representing only SMNI. So kahapon, he requested that he will be allowed to hire on the spot Attorney Suplico and Attorney Tolentino to be his legal counsel. So yesterday, he was allowed to have a legal counsel in the person of Suplico and
Tolentino. Okay, but sir, is there any merit to what he wanted to be stricken off the record because he was not legally represented? Is there any merit to that? No, he cannot do that because it is only the members of that committee who can move for the deletion of some pertinent statements in the proceedings. He is not a member of that committee. He is not even a member of the House of Representatives. So how can he move for taking out several statements in the proceedings? Wala, hindi pwede. wala pong Hindi karapatan. allowed. Wala pong karapatan ng mga resource persons, ganun ho ba, to appeal, to delete certain statements made because they were not represented by a council. There's no such thing. Yes. What So, yan nga mga kababayan po natin, wala umanong karapatan na ipa-delete kung ano yung nasa record na dahil hindi naman pala miyembro ng komite or miyembro umano ng House of Representatives itong mga resource person. So, talagang nasa kanila po ang kapangyarihan. Nasa Kongreso po, sila yung nagpapatawag. So, sila ang makapangyarihan. So, ibig sabihin, kapag hindi pumabor sa kanila ang iyong sagot, hindi pumasa sa kanila ang iyong kasagutan, kagaya ng ginawa ni Ka-Eric na talagang nanindigan at na talagang nag-stick siya doon sa kanyang karapatan itong Sutulo na umano'y hindi pwede sabihin kung sino man ang source ng kanyang information, itong allegation umano, o para kay Ka-Eric ito ay isang tanong. Kung totoo nga ba na 1.8 billion itong naging travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Na kung tutuusin mga kababayan po natin, hindi naman dapat ikakagalit dahil ang kanilang pondo ay mahigit naman 2 bilyon. So halos magkadikit lang mga kababayan po natin, dapat ipaliwanag nila, sagutin nila. So doon ang dapat yun mapupunta o kaya kasuhan itong si Ka-Eric kung ito ay bilos. Ngunit ang nangyari ay nadamay ang buong Isiminay News, ang buong sakop nito na under sa kanilang company, mga kababayan po natin. So ngayon, ang mangyayari pa ngayon ay posibleng talagang tanggalin nila yung prangkisa nitong Isiminay News. So inaantay natin baka Lunes ay ilalabas ng NTC itong kanyang decision na suspindihin na itong Isiminay News dahil ang Kongreso ay inaprubahan na mga kababayan po natin. So ibig sabihin majority ay nagboto na dapat isuspindi itong Isiminay News. So talagang parang sinasabi natin may power play mga kababayan po natin. So ginamitan ng kapangyarihan ng House of Representatives itong Isiminay News at syempre itong dalawa, si Dr. Badoy at si Ka-Eric. So kawawa man mga kababayan po natin, ganun pa man, para sa kanila ang sagot ni Dr. Badoy at ni Ka-Eric ay hindi tugma sa kanilang hinihingi. So wala tayong magawa dyan dahil sila ang nasa kapangyarihan. he can do is approach a congressman or request a congressman or a member of that committee for him to move for the deletion of some portions of the minutes. But kung siya lang, he cannot do that. Opo. Hindi fact, pwede. Kailangan in parang... the course of the hearing yesterday, Attorney Tolentino questioned the quorum of the members present. And I told him outright that you have no right to question the quorum of this committee because you are not a member of this committee. You are not even a member of the House of Representatives. Okay. It is only the members of that committee who can question the quorum on how long we should detain Mr. Celis. Congressman Acop proposed for a 30-day detention. But then we had a recess, or the hearing was suspended to make sure. Then we found out that there is a jurisprudence from the Senate, this is Balag versus Senate, that the contempt will take effect until the approval of or the adoption of the committee report in the plenary. So he will be detained in the premises of Congress until such time that we have the approval of the committee report in the
plenary level. Now, however, they can make an appeal for a furlough for them to spend Christmas holidays with their family. Okay. But that has to be approved by the committee, and they have So, yan po mga kababayan po natin, isa sa mga paraan para makalaya sila at makasama ang kanilang pamilya ay humingi sila ng pabor. So, posibleng aminin ni Ka Eric kung sino ang kanyang source. So, posibleng mapagbigyan siya, humingi sila ng pabor, apila na makasama nila yung kanilang pamilya. So, ang tanong kung napagbigyan naman sila, mga kababayan po natin, na makalabas sila sa Pasko at sa bagong taon, posible kayang ibabalik naman sila pagkatapos nitong holiday celebration, mga kababayan po natin. to execute an appeal. If there is no appeal, then we cannot act on it. Okay. If a resource person does not want to answer a question relevant to inquiry, is a ground for him to be cited for contempt. So ito nga yung nangyayari sa Senado at sa House of Representatives, mga kababayan po natin. Kapag talagang dininay mo na sagutin, lalo na pinatawag ka, ikaw yung subject for investigation, so kailangan mo talaga sagutin na naaayon sa kanilang katanungan o dapat mabigay mo ang kanilang hinihingi, lalo na itong resource person, source of information. So kaso, gusto naman proteksyonan ni Ka Eric ang kanyang source, kaya hindi niya ito pwedeng masabi. Live man o mapa-executive. Dahil pareho pa rin na posibleng hahantingin ang kanyang source, mga kababayan po natin. So may rason pala, may mga paraan pa naman para makalaya sila. So sana ito na lang ang gagawin muna ni Dr. Badoy at ni Ka Eric. So magpakumbaba na lang muna, humingi ng kapatawaran. Kung kaso yung ibigay ang source parang malabo yan, mga kababayan po natin. Kasi kailangan din manindigan ni Ka Eric sa kanyang position, So unang-una nanindigan siya, ito yung rason kung bakit siya nakulong. So alangan naman ngayon sasabihin niya, which is nakulong na nga siya. So palagay ko ito ay papanindigan ni Ka Eric. So ang na lang dyan ay iakyat nila sa Supreme Court at humingi na lang sila ng habeas corpus siguro, diyan sa ating korte para mapalaya itong dalawa. And Section E, which is acting in a disrespectful manner or misbehaving during the committee hearing. So, ibig sabihin, misbehaving pa lang ginawa ni Ka Eric na hindi pagbibigay ng kanyang source, mga kababayan po natin. So, yan ang hirap, kasi hindi nila matanggap na may nakasilip pala sa kanilang expenses. So, actually, itong 1.8, posible kasing magiging totoo, posibleng hindi. Depende doon sa paliwanag. Kasi ang nangyayari dyan, mga kababayan po natin, ay isang katanungan yan. Kahit ipi-play natin yung video, papakinggan natin ang sinabi ni Ka Eric, ay ang sinabi niya na ang travel fund naman ay 1.8 billion. So kung totoo man o hindi, kailangan magpaliwanag ni House Speaker Martin Romualdez. So yung termino na yon, yung pagtatanong, ay ito na ang kinakahantungan, mga kababayan po natin. Mas matindi kasi lalong-lalo na makakansela talaga itong prangkisa ng Isiminay News. So talagang napakasayang kasi ang platform na ito ng Isiminay News ay nagagamit din ng dating Pangulo para magpahayag ng kanyang sariling opinion, saloobin at kuro-kuro, lalo na sa mga nangyayari din sa ating bansa at sa ibang bansa. So, sayang din mga kababayan po natin talaga. Sir, do you support this resolution filed by PBA Party List Representative Migs Nograles calling on the NTC to suspend the franchise of SMNI? Yes, we voted on that yesterday. So talagang yes na yes itong si Pimentel, mga kababayan po natin. So alam naman natin na lahat sila dyan na sumama at nagtanong, nagsalita, nagisa at nag-imbestiga patungkol sa franchise ng Isiminay, sa source ni Ka Eric at umanay sa advertiser naman ng Laban Kasama ang Bayan, ay talagang gusto nila na pabagsakin itong Isiminay News. Kasi nga sa sinabi ni dating Pangulong Digong, dademonstratin institusyon itong House of Representatives at ang ginamit niya na TV network ay itong Isiminay News. Pati ang allegation na umano'y ay tinakot niya, pinagbantaan niya itong si Franz Castro na
talagang pinapangalanan ni dating Pangulo na miyembro nga ng mga makakaliwang grupo. So lahat na ginamit niya sa pagsasalita, ginamit niya sa malayang pagpapahayag ay diyan niya ginawa sa House of Representatives. So obviously gusto nila ito pabagsakin para manghihina na rin ang itong si dating Pangulong Digong, hindi na makapag-abot ng kanyang opinion sa loobin dahil mawalan siya ng sandalan na TV network. So ganun pa man mga kababayan po natin, inaantay na lang po natin kung anong magiging decision. So sana lang ay pagbigyan din nila kung mag-apila na itong si Dr. Badoy at si Ka Eric na palabasin at bawiin na itong contempt na pinataw sa kanilang dalawa. So pero I think kung pipilitin nila si Ka Eric na makikipag-bargain, so kapalit na kanyang paglaya ay sasabihin niya ang kanyang source. Mukhang malabo yan mga kababayan po natin. Mukhang malakas talaga ang paninindigan ni Ka Eric na hindi sasabihin ang kanyang source. Kaya mga kababayan po natin, para sa inyong sariling opinion sa loobin patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat at kita-kits pa tayo muli sa ating mga susunod pang update. God bless po mga kababayan.